Okay mga Lods, so tayo na naman po ay laman ng mga DDS pages. Alam mo, merong isang YouTuber na nagsabi sa akin, Nico, sinabihan mo ko noon na ako ay vlogger or influencer. Ikaw, political vlogger ka. I think the dude is correct. Alam mo, natatawa ako eh. I've done so much, mga brothers, to fix my face, okay? Yung ipin ko, obviously, ayos na, di ba? Yung face ko, hindi na masyadong burug-burug. Kumbaga, I made an effort para to look better on camera. Of course, it could get, alam mo yun, pwede pang umayos eh. Pero ang hindi ko lang maintindihan, why do they keep using old photos of me? And umani ng iba't ibang reaction si anti DDS vlogger Nico David. Thank you so much. Matapos niyang ihentulad sa serious illness o sa malubhang pagiging DDS. Well, it is kind of a sickness in my opinion. But that's hyperbole. Okay, hyperbole. Ngayon, ayun, kita mo ang daming viral siya, oh. Kasi may shinare ako rito doon sa post ni Fiscal EJ. Fiscal EJ is one of my friends na nagdi-debunk ng mga katarantaduhan nitong mga to doon sa pera. So ako naman, parang okay, sige. Now, this is what I want to cover. Etong Ang pagiging DDS yan. Tong tao na to. ug sa bayot buang pa. Ang pagiging DDS In fairness sa kanya, nakaka-view siya because of me. And I'm really happy na kumikita kayo because you're doing content sa akin. Wala naman problema yon as long as you keep it clean. Ito, pero pagbibigyan natin to. Oh. ang pagiging DDS ay isang malubhang sakit. Ibalik nato sa imuha ha. Sige. Ang pagiging Nico David ay isang malubhang sakit. Okay. Ano yung punchline doon? Pag alam mo, pag naging ako ikaw, like kinopya mo ko lahat, talagang mag-weirdo ka na nun. Kasi, I mean, yung ginaya mo yung pangalan ko, di ba? That's, you stole my identity. Talagang may sakit ka nun, no? Tuloy natin. Ako pa ni mo di ko no. Manimpad ka sa ko ang link, dulain na. Hindi ko maintindihan binibisaya ako parang nadadaya ako Ang dili, maupaw ang imuhang buhok. Hindi naman kasi ako yan like, do these people even do a little bit of research? Like, obviously hindi ako yan, di ba? Hindi naman ako, yung buhok ko hindi parang kay Marcoleta, di ba? Pero wala I mean, ako naman kasi yung mga ganyan, like for example, yung mga memes nila, sinasakyan ko na lang yan. Wala na sa akin yan, di ba? Pero nakakatawa lang kasi they take it quite literally. Yung mga hindi sila nag-iisip na di ba? Anyway, tuloy natin. Stress naman kayo mo ba yan? Stress, naging kayo mo sa mga pangitabo. Kaya mas Ano ba ibig sabihin niya doon? Kasi hindi ko siya naiintindihan talaga. Stress ako dahil kaya ako nakalbo ng ganyan. Hindi nga ako yan. Obviously, yung buhok ko totoo. Hindi naman yan parang kay Marcoleta Kung saon ninyo yot, di magyud ninyo mapildi si Inday Sara Duterte. Hindi naman to about ito. Hindi naman to about kay BP Sara Duterte or anyone. This is about natatawa talaga ako. This is about yung actuations, yung magalawan ng mga DDS. Kasi grabe talaga sila, man. Like, sila, yung iba sa kanila talaga, kung ano yung sabihin na nito, hindi na nila kina-question kung tama or mali. For example lang ito, pinaka-basic to. Yung maleta narrative, I do not believe na walang corruption dito. Kaso if you look at it kasi on evidence perspective, mahirap siyang paniwalaan. Kasi sobrang dami nung ninanakaw na ganun yung transfer. Sa tingin ko, there is a more efficient way of stealing money. So kailangan yung alamin yun, di ba? Yun yung gawin yung naratibo para mapatunayan nyo sa korte. Kasi end of the day, lahat ng accusations na to, it will go to court. That is the reason why kailangan yung patunayan ng maano yan. Kita mo, ang dami.
Eto, Malum. pagka hinanap niyo ito, kita mo, ayan no, karamihan sa kanila nagva-viral. Yung iba sakto lang eh. Pero ang point ko dyan, talagang pinaikot nila yung Nico David na pangalan. Tapos, kumikita sila. I'm happy for you. Kaso, galingan nyo naman. Huwag naman puro ad hominem, di ba? Pero, or ganyang mga memes na ganyan. Ang Pero, sakit. it's all good. Nakakatawa yan. Kaya mga lads.